Have a seat. Utos ni Gael kay Annie nang makapasok na sila sa pad niya while taking off his hat and jacket. At basta na lang niyang mga ito inihagi sa sopa at ikinataas ng kilay ng dalaga. "Stop raising your brows, love. I don't like it," he said. "And so? I don't even care if you don't like it." Mataray na sagot nito sa kanya at kinibot-kibot pa ang nguso nito. Saka siya pinandilatan. "Jeez, man," he murmured. Ni wala man lang ideya ang babae na to kung gaano siya naapektuhan sa ginawa nito ngayon. Kasi sa frustration na nararamdaman niya, hinilot na lang niya ang kanyang batok sa init na nararamdaman niya sa mga oras na yon. "What now? Kikidnapin mo ko para ano? Tumunga nga dito?" Asik na tanong nito sa kanya. Habang nakakrus sa mga kamay sa dibdib nito, naglakad naman siya palapit dito habang hindi pinuputol ang titig niya sa dalaga. "Let's talk, love," mahinang sabi niya dito. Nairolyo naman ito ang mga mata dahil sa sinabi niya. "Pwede ba? Stop calling me love. Please lang. Mas lalo mo akong sinasaktan." Wika nito na ikinatahimik niya. Kita niyang sakit na bumalatay sa maganda nitong muka. "I'm sorry," malungkot na sabi niya. "Yan lang bang sasabihin mo, ha? Sorry? Puro na lang sorry? Para saan? Sa paggawang tanga? Sorry dahil hinayaan mo akong mag-antay sa wala? Sorry dahil habang ako nag-aalala sa'yo yung pala nasa kandungan ka ng iba? Na habang pilit kong kinukumbinsa yung sarili ko na baka busy ka pa sa Korea dahil sa lolo mo. Pero yung pala nandito ka na sa Pilipinas. At kasamang babaeng ibo na yon? At nagpapakasarap kasama yon? Yun ba ang hinihingi mo ng sorry, Gael? Yun ba?" Sunod-sunod na tanong nito habang nangingilid ang mga luha sa mga mata. "I'm sorry, Anne. Hindi." "Tang ng sorry yan." Galit na putol nito sa sasabihin niya. "Kahit ilang sorry pa ang bigkasin mo, hindi ko magagawang patawarin ka dahil ni isang explanation mo, wala man lang, Gael. Wala!" she said angrily. "Know what, Gael? If you tell me na wala akong aasahan sa'yo, naiintindihan ko. If sinabi mo noon pa, hindi sana kita minahal. If sinabi mo sa akin na walang tayo noon pa, sana hindi ako umasa. Pero tangina, hindi eh. You cheated me with lies. You made me believe that you loved me. You let me feel that I'm your world. I am your everything, but those are bullshit. Naiintindihan mo? Bullshit!" Umiiyak na sabi nito. "Mahal kita, Ann." Galit na sigaw niya sa dalaga. "Mahal kita. Mahal na mahal." Tila may bikig sa lalamunang wika niya dito. "Tss, hindi mo ako mahal. Mahal kita." "Hindi. Dahil kung mahal mo ko, hindi tayo ganito ngayon. Dahil kung mahal mo ko, masaya sana tayo ngayon." Balik sigaw nito sa kanya. "Love, sa maniwala ka man sa hindi, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan akong nakikita kitang nasasaktan." Mariin niyang sabi. "Wala akong ibang gustong gawin kundi ang makita kang masaya. At mahalin ka. God knows that. Everyone knows that. Pero hindi na pwede." Gumagaral-gal ang boses niya sa huling salita niya. Tila naman nagulat ang dalaga sa mga sinabi niya. "At bakit? Dahil sa babaeng ibon na yon?" Galit na tanong nito sa kanya saka siya pinakatitigan. "Sagutin mo ako, Gael. Bakit hindi pwede? Dahil ba katulong lang ako? O dahil kay Jen?" "Alam nating hindi ka katulong, Annie." Sagot niya dito. "O ano? Dahil kay Jen nga?" "No," he said emphatically. Ano? Sabihin mo naman sa akin para alam ko. Para mabawasan man lang ang sakit dito, Gael." Tumutulong luhang sabi ni Annie, sabay turo sa dibdib nito. "What now? Tell me. Sabihin mo sa akin." Sabay hampas sa dibdib niya. "Tell me! Tell me! Gusto mo mag-usap tayo? Ito na oh. Bakit hindi mo sa akin sabihin ngayon? Kung anong rason? At biglang ganyan. Sabihin mo ano ba?" Galit na sigaw nito habang sige ang paghampas sa dibdib niya. Hinuli niya ang dalawang kamay nito saka tinitigan niya na maigi ang mukha ng dalagang hilam sa luha. "I'm married." Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ng dalaga. "I am married, Annie. Kaya kahit mahal na mahal kita, I need to let you go.
Dahil ayoko maging unfair sa'yo. He explained softly. Gael saw how Annie got stunned by what he said. I'm sorry. Kung alam ko lang naaabot sa ganito o kayang gawin ng lolo, hindi na sana kita nasaktan pa ng ganito. But believe me or not, I loved you. I love you more than you'll ever know. Gumagaral-gal ang boses niyang sabi sa dalaga. Kaunti na lang talaga kakawala na rin ang luhang kanina pa niya pinipigil. You're married? You're married? All this time I've been your mistress? Tila hindi makapaniwala na sabi nito. You're not, love. Please listen. No! Putol nito sa sasabihin niya. It's clear now, Gal. And I understand now. I really do. Mas masakit pala to. Umiiyak na sabi nito. He saw the pains and hatred on Annie's eyes. At tila unti-unting nabasag sa sakit ang puso niya dahil sa nakikitang sakit sa mga mata ng dalaga. Gustong-gusto niyang pauwiin yun but he doesn't even know how. Congratulations, Gal, for hurting me so much. I wish nothing but to forget you completely. At kung maibabalik lang ang dati, sana hindi kita nakita at nakilala. At sana hindi kita minahal. Annie, please. Please, Gael. Let's end it here. Putol nito sa sasabihin niya. Masyado nang masakit to think na hindi ko alam how to start again. But I'm so thankful na sinabi mo sa akin yan. At least I know na. Thank you for everything. At kung totoo ngang minahal mo nga ako. Annie paused for a while, then wiped her tears, then smiled peacefully. Thank you. But your wife needs you. Love your wife, Gael. And if one day our paths crosses again, I hope that you're a good man already with a ball. Face your responsibility, Gael. Have some balls, she said while sobbing. Hindi na napigilan ni Gael ang sarili at bigla na lang niyang kinabing ang dalaga at niyakap ng mahigpit. Yakap na tila bahuling yakap na niya sa dalaga. He couldn't hold it anymore. Kaya pinakawalan na din niya ang mga luhang kanina pa gustong umalpas sa mga mata niya. He felt relieved when Annie hugged him back. I wish nothing but your happiness, Gael. Please take care of yourself and your family. Sobrang swerte niya sa'yo, she said while sobbing. I wish I was her, but no. I didn't want to ruin your family. I'm not a homewrecker. Shh, Annie, please stop talking. Please hug me tightly. I promise that I will do the best I can to fix this mess. Love, I promise, he added. Pero mukhang ibang pagkakaintindi ni Annie sa sinabi niya. Maya-maya pa naramdaman niyang pagkalas ni Annie sa yakap niya. I guess this is goodbye, Gal. Annie said while caressing his face. Wala siyang nagawa kundi ang hawakan ng kamay nito while closing his eyes. Oh, how he missed this. Goodbye, Gael. Nakangiting sabi nito. Sabay tingkayad at hinalikan siya sa kanyang labi. Wala na siyang nagawa kundi ang namnamin ng halik na iginawad nito sa kanya. Magiging okay din ako. Rinig niyang wika nito at minsan pang hinalikan ng mga labi niya sabay yakap sa kanya. At tila sinasaksak si Gael ng paulit-ulit habang pinagmamasdan ng dalagang naglalakad na patungong pintuan at palayo sa kanya. At sabay ng pagsara ng pintuan ng sigaw na pinakawalan niya dahil sa sakit na nararamdaman. I will find you again, love. Swear I will find you again. Once I fixed all of this shit. Saka kinuha ang base na nasa mesa at ibinato yon. Then clenched his fist cause of anger. Mugtong-mugto ang mga mata ni Annie habang sakay ng taxi. At panakanakay tinitingnan siya ng driver sa mirror nito at tila ba makikitaan ng awa ang mga mata ng taxi driver. Kuya, pwede po ba umiyak ng umiyak dito? Para pagbaba ko wala nang tutulong luha pa. Sisinok-sinok niyang sabi dito. Sige lang po ma'am, mas okay po yan para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Wika naman ito nang ngumiti pa ng tipid. Ba't po ganun kuya? Nagmahal lang naman ako. Pero ba't ang sakit? Masakit po pala ang maloko. Umiiyak pa niyang sabi. Naku po ma'am, sa ganda niyong yan niloko ka pa po. Abay siraulo din po palang boyfriend niyong yun ano. Tila di makapaniwalang sabi nito. Hindi ko na po siya boyfriend kuya. Hiwalay na po kami. Sagot niya dito habang nagpupunas ng kanyang mga luha. Alam niyo ma'am, masakit po talaga pag ganyan.
Pero wala naman pong perpektong relasyon at perpektong tao. Malay mo po may mabigat na rason siya. Kaya niya nagawa yun. O baka naman talagang minahal ka po niya. Pero sadyang hindi po talaga kayo para sa isa't isa. Paliwanag nito sa kanya na ikinanguso niya. May ganun po kasi kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa kung hindi talaga kayong tinadhana, hindi po talaga kayo sa huli. Pero kung kayo talaga, kahit magkahiwalay kayo ng matagal, kung kayo talaga gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana na pagtatagpuin at gagawing isa kayo. Damahan ng driver added. Annie smiled bitterly. Paano pa siya aasa gayong kasal na palang lalaking mahal niya? At kahit saang banda tingnan magiging kabit lang din siya if ipaglalaban niya ang pagmamahal niya para dito. And it's a big no-no. Oh my God, BFF! Tiling bungad ni Tony sa kanya nang pumasok siya sa loob ng kanyang bahay. Pero dahil tila nangihina at nahihilo siya, hindi niya ito kinibo muna. Kanina pa kasi tila umiikot ang paningin niya. BFF, okay ka lang? Tony worriedly asked her. Where have you been, Ann? Tinig yun ng isang lalaki at kahit hindi niya lingunin, alam niyang si Kian yun. Ann, okay ka lang ba? Rinig niyang tanong ulit nito. At dahil sa sobrang hilong nararamdaman at nalalabo ng paningin niya, ay hindi na niya nasagot ang tanong ng mga ito. Dahil basta na lang siya bumagsak na agad namang nasalon ni Kian. Oh my God! Ann! Sabay sigaw ng dalawa na bigla na lang bumagsak si Annie sa harapan nila. Buti na lang mabilis na nasalo ito kaya hindi ito tuluyang bumagsak sa sahig. Let's bring her to the hospital! Tarantang wika ni Tony kay Kian. Kaya mabibilis naman ang kilos ng lalaking binuhat si Annie at inakay sa sasakyan nito. God, Annie, what happened to you? Naiiyak na sabi ng kaibigan niya. Please, Ki, make it fast. Utos niya sa lalaki lalo na nang makita ang pamumutla ng kanyang kaibigan sa kandungan niya. Kanina pa kasi sila naghahanap ng ex nitong si Kian dahil basta na lang ito nawala sa loob ng bar. Nagpaalam na uupo at magpapahinga pero hindi na nila mahagilap na bumalik sila sa kanilang table. Tapos ngayon biglang ganito. Hindi maiwasan ni Tony na hindi makaramdam ng habag para sa kanyang BFF. Kung kailan naman kasi ito nagmahal ng sobra saka naman nasasaktan din ng sobra. Hindi ba pwedeng happy lang? Bakit kailangan pa ng may mga sakitan? She gazed at her BFF face once more and caressed it. Halata dito ang pamumugto ng mga mata. Ay, nagising si Annie na tila kay bigat ng kanyang mga talukap. Kaya dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanyang puting dingding. Sa poong noon na bumangon siya. Where am I? She asked. Sinipat niya ang kanyang sarili at nakita niya ang dextrose na nakakabit sa kamay niya. Oh God, Annie, thank God you're awake. Tinig yun ni Tony. At mabilis itong pumunta sa harapan niya. Pinigilan siya nito ng akmang tatayo siya. Hey, where do you think you're going? The doctor said you need to take a rest. A full bed rest. Tony gently said to her na ikinakunot ng noo niya. At binigyan niya ito ng mga tinging nagtatanong. I know you are wondering. Just wait for the doctor, okay? Saka siya pinahiga ulit ng kaibigan at inayos pa ang kumot niya. I love you, Ann, and I'm so happy that okay ka na. Wika nito saka binigyan siya ng isang pilit ng ngiti nito. Where's Kian? Tanong niya dito. Oh, he's downstairs, buying some foods. Sagot nito. Akmang magsasalita pa sana siya nang bumukas ang pintuan at iluwa doon si Kian. You awake? How you feeling? He worriedly asked and caressed her face nang makalapit na ito sa kanya. I am fine, Ki, so please let us go home. Yaya niya dito sabay tingin din kay Tony na matiim ding nakatingin sa kanya. We will, but we need to wait for your doctor first, okay? He gently said na ikinatango niya. Annie felt something's wrong. Ibang tingin at tinginan ng dalawa, as if they are hiding something from her. Here, eat this first and drink this after to gain your strength, Ann. Wika ni Kian habang sinusubuan siya ng forage. Pero halos napangiwi siya ng tila bumaliktad ang sikmura niya sa lasa ng pinapakain nito sa kanya. At tila naman napansin nito iyon. Why, don't you like this? Tumango naman siya bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Oh, I'm sorry. Hinging pa umanhin nito. Akin na lang yan, biglang sabi ng kaibigang si Tony. Sure ka? Baka masirang tiyan mo niyan, Tony. No, di bali nang ako. Wag lang kayo. I mean, ikaw. Naguguluhan man hindi na lang niya pinapansin ang sinabi ng kaibigan.
Wala pa ba ang doktor? Naiinip na niyang tanong. He's here. Wika ni Kian nang biglang pumasok ang doktor na kanina pa niya inaantay. At gano'n na lang ang pagkawala ng kanyang mga ngiti na makilala if sino yon. Doc Jace? At your service, ma'am? Nakangiting sabi nito. So how are you? He asked. I'm fine, so please let me go home now. Pakiusap niya dito. Nakita naman niya ang pagngiti nito bago sumeryosong tumingin sa kanya ng mariin. Of course you can go home. I will allow you to go home. But you need to take a rest. Avoid stressing yourself. And also you need to take the vitamins na ibibigay ko sa'yo. Yan ay kung gusto mong maging healthy kayo pareho ni baby. Nakangiting sabi nito. Pero siya tila hindi rumihistro agad sa kanyang isip pag sinabi ng doktor. Wait, Doc. No, call me Jace from now on, Ann. Putol nito sa sinasabi niya. Doc, Jace, pakiulit ng sinabi mo? Healthy kami, Nino? Naguguluhan niyang tanong dito. Kayo ni baby. Oh, I forgot to tell you. You are 4 weeks pregnant, Ann. Masayang sabi nito. At tila naman isang bombang sumabog yun sa pagmumukha niya. She's pregnant? Of course she can be pregnant. Ni minsan hindi man lang sila gumamit ng protection ni Gael when they made love. Make love nga ba? She bitterly silently asked herself. So please take care of yourself and your baby. Nasa stage ka na maselan, so doble ingat tayo ha. Nilagay ko na sa reseta lahat ng vitamins na kailangan mo. By the way, does Gael know about this? Seryosong tanong nito sa kanya, na ikinalungon naman niya sa kanyang dalawang kaibigan. No, she answered firmly. And he doesn't need to know about this. What? Why? Hindi pwede. No, please, Jace. This time siya naman ang pumutol sa sinasabi ng doktor. Please, Jace, I'm begging you. Please don't tell Gael about my baby. Pakiusap niya dito. Nakitaan naman niya ito ng kalituhan sa pakiusap niya. Pero tumango din naman bandang huli. Saka umupo sa harap niya at tinitigan siya. I maybe did not know what was happening between you two. But I want you to promise me that you will take care of yourself and your baby. And I will promise to you that I'll shut my mouth. Is that a bargaining? Taas kilay niyang tanong dito. Silly. Jace chuckled. Call it bargaining if you want, but I don't mind. What I wanted and what I mind to know that you and your baby are both okay. We will. She smiled worriedly. I'm trying to be okay. I know I will be okay. Now that I'm going to be a mom, I needed to be okay, she said firmly while wiping her tears. That's good, and I'm just here for you. From now on, I will be your friend that you can count on with, okay? Sabay gulo ng buhok niya. Tumango naman si Annie sa sinabi nito. Congratulations, PFF! Certified mama ka na. Don't you worry. Dito lang ako side by side of yours and never kitang iiwan. Masaya ngunit naluluhang sabi ng kaibigan niyang si Tony. At halos matawa siya nang bigla itong yumakap sa doktor imbis na siyang yakapin nito. Hoy! Si dadito ni Kian sabay haplot sa dalaga na nakalingkis kay Jace. Napakaharot kahit kailan talaga. Mukhang inis na wika ni Kian sa kaibigan niya. Bakit? Selos ka? Pangaasar nito kay Kian. Nabinigyan naman ng masamang tingin ng huli. Naiiling at natatawa na lang silang dalawa ni Jace sa dalawa. Kung pagmamasdan niya ang dalawang kaibigan niya na sige pa rin ang bangayan sa harapan nila, iisipin niyang may something sa mga ito. At kung ano yon, oh well, malalaman din naman niya yun soon. Naramdaman niyang paghawak ng kamay ni Jace sa mga kamay niya. You okay? He mouthed to her na ikinatango niya. Saka hinaplos ang impis niyang tiyan. Kapit lang baby. Kahit wala ang daddy, kakayanin natin. Malungkot na kausap niya sa tiyan niya. Saka tipid na ngumiti. Update? Lukot ang mukhang tanong ni Gael sa tauhan niya. Andito sila ngayon sa kanyang pad. Mula nang umalis si Annie, hindi na siya umuwi ng mansyon. Alam niyang mas nahihirapan at masasaktan siya pag doon siya tumira. Halos lahat ng sulok ng bahay niya may bakas ng babaeng pinakamamahal niya. Kaya heto siya ngayon, doing the best that he can to find his ghost wife. Ilang buwan na din na nakalipas na pilit niyang pinapahanap ang asawa niya kuno. Ito lang ang magiging susi niya para makawala siya sa kasal nila na kailanman ay hindi niya ginusto.
Our intel said that she booked a flight going to Morocco, sir. Sagot nito sa kanya na nakapagpabalik ng kanyang diwa. Oh, yun naman pala. Bakit hindi pa natin puntahan? Gael asked. There's a problem, sir. Problem? Again? What is it this time, huh? Gigil niyang tanong sa kausap. Sa ilang buwan niyang paghahanap, ilang beses din silang nasalisihan ng babae. Kung hindi sila nahaharangan, merong nakalipat na pala ng ibang bansa ito. Gumamit po siya ng ibang pangalan kaya nahihirapan kaming i-trace. Tiningnan na din namin ang flight record niya pero wala man lang ni isa doon ang pangalan niya, sir. Sagot nito sa kanya. Darn it. He cursed sabay hampas ng palad sa mesa. Then do everything that you can, matuntun lang ang babaeng yon. Masyado nang matagal ang 6 na buwan na paghahanap. At ang isa pang kinaiinis niya ay ang kawalan din niya ng info sa whereabout ni Annie. Tila bula itong naglaho. At ang kinakagigil niya ay ang huling balita niya ay kasama nitong ex na bumiyahe papuntang Singapore. Pero nang puntahan naman ng tauhan niya ang lugar kung saan ito nag-check-in, walang Ann Rivera ang andon. This is frustrating. Sambit niya. Looks like humihina ang mga galamay natin, Mr. Shin, ha? Rinig niyang sabi ng nasa pintuan. Kaya napalingon siya doon only to find out it was Blaze. Hey, bud. Bati niya dito sabay fist bump nang makalapit ito sa kanya. Need my help? Tanong nito. Can you? I really don't know what to do, bud. Hindi ko mahagilap ang ghost wife ko. Pati si Annie, untraceable na din. Fuck. Pakiramdam ko pinaparusahan ako. He frustratingly said. Darn you. You have a wife? Gulat na tanong ni Blaze sa kanya. Unfortunately, umiiling niyang sabi. How come? Kailan pa? Blaze asked him again. Maniniwala ka ba sasabihin kong hindi ko alam? Kuyumang kamaon niyang sabi. What? You gotta be fucking kidding me. Swear, bud, I'm not lying. Sagot niya saka tumingin sa kaibigan. So, totoo nga? Fuck, mura nito. Parang bomba na lang sumabog sa mukha ko, nakasal na pala ako. Tsk. Gael chuckled and bites his lower lip. Bud, paano na si Annie? Tanong nito sa kanya. Kaya nga hinahanap ko ang asawa ko kuno. Para makausap ko na palayain niya ako. Dahil may mahal akong iba at yun ang gusto kong pakasalan. Malungkot na sagot niya sa kaibigan. Let me help you with that. Sabi nito sabay kindat pa sa kanya. Thanks, bud. Usal niya ng pasasalamat sa kaibigan na ikinatapik naman ito ng balikat niya. Mabilis lang lumipas sa mga araw at heto sila ngayon. Sakay ng isang private plane patungong Thailand. Pagkatapos nila mag-usap ni Blaze, mas naging mabilis ang pag-locate nila ng kanyang ghost wife. At ito nga sila patungong Thailand dahil doon daw nag-i-stay sa Bangkok ang asawa niya kuno. This is it, love. Matatapos na din lahat. Wait for me.